OMG! May bago na naman tayong kwentong sasabog sa iyong screen. Kaya besh, grab your popcorn, tuck in those blankets, at mag-ready na sa mga plot twist na mas malala pa sa love life mo. So, ready na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Sina Anna at Zoe ipinanganak sa parehong araw. As in, magkambal sila, may special connection talaga sila sa isa't isa. Pinromise nila na aalagaan nila ang isa't isa habang buhay. Nakatira sila sa isang magandang apartment. Si Anna, pangarap niya ang magkaroon ng boyfriend, magpakasal, at magsimula ng family. Pero si Zoe, hindi niya gets ang pangarap ng kapatid niya. Para kay Zoe, lahat ng lalaki ay mga womanizer. As in, walang kwenta. Nag-create ng profile si Anna sa isang dating site. Sinabi ni Zoe, "Anna te, magsinungaling ka ng konti. Lagay mo sa profile na 29 years old ka, kahit na 31 ka na talaga." Ayaw ni Anna na magsinungaling, pero sumang-ayon siya sa kapatid niya. Hindi nagtagal, nakipag-date siya sa isang gwapong lalaki na si Nick. Pero te, iba ang impresyon ni Nick kay Anna. Hiniling ni Anna kay Nick na maging honest sa kanya at huwag siyang lokohin. Nagustuhan ni Nick na matalino si Anna at balak niyang ipagpatuloy ang communication nila. Sa susunod na pagkikita, in-invite niya si Anna sa isang club. Sumama si Anna at masaya silang nagbonding at sumayaw buong gabi. Hinahalikan ni Nick si Anna. Pero binabalaan niya si Nick na hindi pa siya ready na umuwi kasama niya. Kinabukasan, nag-text si Nick at nag-offer na magkita ulit sila sa next weekend. Kinwento ni Anna sa kapatid niya ang mga pinagagawa nila ni Nick. Sigurado si Zoe na niloloko lang ni Nick si Anna at may tinatago ito. As in, "Anna te, baka may asawa't anak na yan o kaya naman womanizer talaga yan." Pero si Anna, in love, hindi nakikinig. Dumating ang time na halos araw-araw na nagkikita sina Nick at Anna. Isang araw, pumunta si Nick sa trabaho ni Anna at nakita niya ang isang lalaki na ininsulto si Anna. Sinubukan niyang ipagtanggol siya, pero sinabi ni Anna na huwag dahil may Tourette syndrome ang lalaki. Inimbitahan pa ni Anna ang lalaki na magkape kasama nila. Nagulat si Nick sa kabaitan ni Anna. Isang gabi, in-invite ni Anna si Nick sa apartment nila at doon natulog si Nick. Kinabukasan, nakakita si Nick ng picture at nalaman niyang may kambal na kapatid si Anna. Sinabi ni Anna kay Nick na magkaiba sila ng ugali ni Zoe kahit magkamukha sila. Pumunta si Nick sa trabaho at kinwento niya sa kaibigan niya na na-inlove na siya kay Anna. Pag-uwi ni Zoe, tinanong niya si Anna tungkol kay Nick. Sigurado si Zoe na ginagamit lang ni Nick si Anna at iiwan din siya nito. Isang araw, tumawag ang kapatid ni Nick at sinabing may sakit ang kanilang ina. Na-diagnose ito ng cancer. Sinabi ni Nick kay Anna at sumama siya sa hospital. Nasa stage 4 na cancer na ang ina ni Nick. At wala na itong 1 taon para mabuhay. Ipinakita ni Anna ang kanyang concern sa ina ni Nick. Doon na-realize ni Nick na si Anna ang perfect woman para sa kanya at nag-propose siya. As in, "Anna, will you marry me?" Siyempre, yes agad si Anna. Dumating ang kapatid ni Nick na si Rebecca sa ospital at nakilala si Anna. Hindi nagustuhan ni Rebecca na iniisip ni Nick ang kasal habang naghihingalo ang kanilang ina. Isang linggo ang nakalipas, pumunta sina Anna at Nick sa magulang ni Anna para sabihin ang tungkol sa kasal. Hindi inasahan ng ama ni Anna ang balita. Para sa kanya, masama ang idea. Pero masaya ang ina ni Anna at umaasa na magaganap ang kasal sa lalong madaling panahon. Tinanong ng ama ni Anna kung sinabi na ba ni Anna kay Nick ang tungkol sa kanyang past. Sinabi ni Nick na hindi pa nila napag-uusapan iyon. Dumating si Rebecca
at hindi siya masaya para sa kapatid niya. Sinabi niya na iniwan ng kanilang ina ang bahay bilang mana sa kanya, pero wala si Nick. Nagalit si Nick at tinawag niyang magnanakaw ang kapatid niya. Sinubukan ni Anna na ayusin ang sitwasyon at pagkasunduin ang magkapatid. In-invite niya si Rebecca na maging bridesmaid niya at pumayag ito. Isang gabi, tinawagan ni Zoe si Nick at in-invite siyang magkita. Sinabi niyang huwag sasabihin kay Anna kung saan siya pupunta. Pumunta si Nick sa restaurant at nakilala niya si Zoe. Parehong-pareho sila ni Anna, pero mas bold ang pananamit ni Zoe. Gusto ni Zoe na itest si Nick at malaman kung talagang mahal nito si Anna. Habang nagdi-dinner, sinubukan niyang tuksuhin si Nick, pero nagpakita ng restraint si Nick. Sinabi ni Zoe ang totoo tungkol kay Anna. Ilang taon na ang nakalipas, ikinasal si Anna, pero nalaman niyang niloko rin siya ng asawa niya. Sinabi rin ni Zoe na hindi pa rin nagde-delete si Nick ng profile niya sa dating site. Bago umalis, sinabi ni Zoe na ihatid siya sa kwarto niya. Nagrenta si Zoe ng hotel room para itest si Nick. Hindi nakapasa si Nick. Pumunta siya sa kwarto ni Zoe at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, nagising si Nick at na-realize niyang nagkamali siya. Tinawagan niya si Anna at sinabing hindi siya makakasama sa pagpunta sa wedding dress store. Nagkunwari siyang may sakit. Nang gabing iyon, bumalik si Nick sa hotel at muling nagpalipas ng isang wild night kasama si Zoe. Hiniling niya kay Zoe na huwag sabihin kay Anna ang tungkol sa ginagawa nila. Sumang-ayon si Zoe dahil enjoy siya sa oras na kasama si Nick. Hindi nagtagal, pumunta si Anna sa wedding dress shop at pumili ng magandang dress. Pero hindi ito nagustuhan ni Zoe. Gusto niya ng mas bold na dress para kay Anna. Sa loob ng isang buwan, pumupunta sina Nick at Zoe sa mga club at hotel para mag-relax. Isang araw, pumunta si Anna para kunin ang wedding dress niya. Pero sinabihan siya na hindi nila ito mabebenta. Sinisi ng seller si Anna sa pagkasira ng dress at ipinakita ang isang punit-punit na dress. Na-realize ni Anna na si Zoe ang nagpunit nito para mapilitan siyang bumili ng ibang dress. Pag-uwi ni Anna, kinwento niya ito sa ama niya. Labis na nagulat at nasaktan si Anna. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ni Zoe sa kanya. Tinanong niya si Zoe kung bakit niya sinisiraan ang buhay niya. Nasaktan si Zoe at sinabing lagi niyang inaalagaan si Anna. Umalis si Zoe at nagpunta kay Nick. Inamin niya ang pagmamahal kay Nick. Pero sinabi ni Nick na mahal niya si Anna. Sinabi ni Zoe kay Nick na tumakas kasama niya. O sasabihin niya ang totoo kay Anna. Tumanggi si Nick. Kinabukasan, dumalaw si Rebecca sa magulang ni Anna. Gusto niyang malaman ang tungkol kay Zoe at kung bakit niya sinisiraan ang kapatid niya. Sinabi ng ina ni Anna ang totoo tungkol kay Zoe at Nick. Agad na pumunta si Rebecca kay Anna para kausapin siya. Samantala, nasa trabaho si Nick nang tumawag si Anna. Sinabi niyang alam na niya ang totoo at ayaw na niyang makita si Nick. Pumunta si Nick kay Anna para kausapin siya. Pagpasok niya sa apartment, nakita niyang patay na si Anna sa sahig. Sigurado siyang si Zoe ang pumatay. Sinapak siya ni Zoe at nawala ng malay. Nang magising si Nick, nakita niyang nakabalot sa carpet si Anna. Sinabi ni Zoe na ginawa niya ito para hindi na magdusa si Anna at para sila na lang ni Nick ang magkasama. Binigyan niya si Nick ng choice. Manatili kasama niya at tulungan siyang itago ang katawan o makulong sa pagpatay. Dahil may fingerprint si Nick sa murder weapon, madali lang para kay Zoe na isumbong siya. Pumayag si Nick sa deal. Dinala niya ang katawan ni Anna at itinapon sa incinerator. Kinabukasan, nagising si Nick at nakita niya si Anna sa harap niya. Hindi niya alam kung tunay na si Anna ito o si Zoe lang na nagpapanggap.
Pumunta si Nick sa bahay ng magulang ni Ana para sabihin ang nangyari. Sinabi niya sa ama ni Ana na isa sa magkapatid ay patay na. Hindi niya alam kung si Ana ang pumatay kay Zoe o vice versa. Sinabi ng ama ni Ana na dapat siyang kumalma at ibinunyag ang nakakagulat na katotohanan. Si Zoe ay namatay 3 taon na ang nakalipas. Nagpakamatay siya at pinabayaan niyang sisihin ni Ana ang sarili niya habang buhay. Hindi makapaniwala si Nick dahil sigurado siyang may itinapon siyang katawan sa incinerator. Sinabi niya ito sa ama ni Ana at na-realize ng lalaki kung ano ang nangyari. Dumating si Ana sa bahay at hinabol siya ni Nick. Tinulungan siya ng ina ni Ana na magtago. Sinisi ni Ana si Nick sa pagtataksil at sinabing deserve niya ang lahat ng ito. Sinubukan ni Nick na ipaliwanag na sira na ang ulo ni Ana at hindi siya nagtataksil. Pero hindi naniniwala si Ana na patay na si Zoe. Pumunta siya sa ama niya at sinabing nagtataksil ito sa ina niya. Tinaksak niya ang ama niya at tinangkaring atakihin si Nick. Nakuha ni Nick ang kutsilyo pero tinulungan ng ina ni Ana ang anak niya. Sinapak nito si Nick at tinawagan ang pulis. Sinisi nila si Nick sa pagpatay sa ama ni Ana at kay Rebecca. Dinakip si Nick ng pulis. Sa wakas, na-realize ni Ana na patay na talaga si Zoe. Inamin niya sa ina niya na 3 taon na ang nakalipas, umibig siya sa boyfriend ni Zoe at dahil doon, nagpakamatay si Zoe.